So, hindi tayo pwedeng, ituturo mo, hindi ako may alam yan ituturo kasi kanya-kanya tayong gift. Ang gift ko lang ay magpasaway sa church. Kanya-kanya tayong gift. Huwag niyo na ako piliting matuto mag-Bible, hindi ko gift yan. So, hindi po. Okay, so, ayan po, locked and loaded. Season 28, Episode 4, Acts chapter 8, verse 26 to 40. Ito na, verse 26 po tayo. Sinabi ng anghel ng Panginoon kay Philip, si Philip po ay yung evangelist, no? Mag-ready ka at pumunta sa south. Doon ka dumaan sa kalsada na galing sa Jerusalem papuntang Gaza. Sounds familiar, Gaza? Gaza sa may doon sa may yung gulo ngayon, 'di ba, yung kalaban ng ngayon ng Israel, yung kung saan naglo-launch ng mga missile, yun doon sa Gaza. Okay, papuntang Gaza. So these are not made up places, these are actual places that existed and still exist. Okay? Hindi na dinadaanan ang kalsadang yun, kaya nagready si Philip at umalis. Tindi, no? Sinabi ng angel ng Panginoon, hindi ko alam kung paano to sinabi sa kanya, sa vision, sa panaginip, sa prayer, hindi ko alam. Pero napaka-sensitive nila sa mga ganitong promptings ng ni Lord, no, through angel, through the Holy Spirit. And tapos kaya nagready si Philip at umalis sa kalsadang yun. Sa kalsadang yun, may isang Ethiopian na eunuch. Isa siyang official na in charge sa kayamanan ng reyna ng Ethiopia. Nanggaling siya sa Jerusalem para sumamba. Pansin nyo, 'di ba, pag mayroong mga feast, special feast sa Jerusalem, may mga pilgrims na nagpupunta doon from far away. Okay, so nanggaling siya sa Jerusalem para sumamba. Pauwi na ang eunuch at binabasa niya ang libro, scroll po ito, no? Binabasa niya ang libro ni Isaiah habang nakaupo siya sa kalesa niya. Sinabi ng Espiritu kay Philip, pwedeng paabot ng essential oil ko dyan. Thank you po. Yan. Sinabi ng Espiritu kay Philip, sabayan mo. Taan nyo, yung Spirit nagsasalita. Sabi niya kay Philip, sabayan mo ang sasakyan na yun. Kaya hinabol yun ni Philip. Walang tanong-tanong no? Grabe sila ka-sensitive sa promptings ni Lord. Ganito talaga, pag babad na babad ka kay Lord, alam mo agad si Lord yun, ang galing Kaya hinabol yun ni Philip at narinig niyang binabasa ng official ang libro na sinulat ni Prophet Isaiah. Tinanong niya ito, naintindihan mo ba ang binabasa mo? Sumagot ang official. So yung pala ibig sabihin ng eunuch, official. Okay, so high-ranking official, okay, ng Queen of Ethiopia. Sumagot ang official, paano ko to maintindihan kung walang mag-i-explain sa akin? Kaya pinasakay niya si Philip sa kalesa at pinaupo sa tabi niya. Ang bait, no? Ito yung part ng scripture na binabasa niya. Tulad ng isang tupa na dinadala sa katayan, at tulad ng isang nasa po ito the suffering servant, no, sa book of Isaiah. Tulad ng isang tupa na dinadala sa katayan, at tulad ng isang batang tupa na tahimik habang inaahitan, hindi siya umimik. Ito po yung pagka-describe kay Jesus papuntang crucifixion, no. Pinahiya siya at hindi siya binigyan ng hustisya. Walang magkukwento ng tungkol sa lahi niya kasi pinatay na siya. Tinanong ng official si Philip, sabihin mo sa akin, sino ang tinutukoy ng prophet? Sarili ba niya o may iba pa? Ayan na. Kaya sinimulang i-explain ni Philip. Ito matindi Kaya sinimulang i-explain ni Philip. Isipin nyo first time nila nakita nito Kaya sinimulang i-explain ni Philip ang magandang balita tungkol kay Jesus mula sa part ng scripture na yun. Habang nasa biyahe sila, nadaanan nila isang lugar na may tubig. Sinabi ng official, ayan, may tubig dito. Pwede ako magpapabaptize dito. Diba? Sumagot si Philip, pwede ka magpapabaptize kung naniniwala ka ng buong puso. So ang requirement po sa baptism ay naniniwala ka ng buong puso. Okay, so kung naniniwala ang buong puso, sinabi ng official, naniniwala ako na si Jesus Christ ang anak ng Diyos. Inutos ng official na ihinto ang kalesa. Bumaba silang dalawa. Malamang-lamang hindi lang isang kalesa to Kasi kung high-ranking official to,
tapos finance official ng Queen of Ethiopia. Isang entourage ito, sigurado may entourage ito. Bumaba silang dalawa, pumunta sa tubig at binaptize ni Philip ang official. Okay, so nung umahon sila sa tubig, biglang kinuha ng Espiritu ng Panginoon si Philip. Hindi na nakita ng official si Philip, pero masayang-masaya siyang nagpatuloy sa biyahe. Napunta si Philip sa Azotus, tapos pumunta siya sa Caesarea at preach niya ang magandang balita sa bawat bayang nadaanan niya. Grabe to. Kaya kung ikaw si Philip, dito sa experience niya to, talagang sipin mo, nakita mo yung death and resurrection Jesus. Tapos ito, tineleport ka eh. Literal eh. So meron siyang arrival spell. Tineleport siya ni Lord eh. Isipin niyo to. There are some key points that we need to see here. Okay. Tinan niyo to ito lang, encourage ko lang kayo. Maiksing-maiksi lang. Ito si Philip, dapat maging kagaya natin to si Philip. Bakit? Tinan niyo siya on the spot. He was not advised. Ang sinabi lang sa kanya ni Lord na dumaan dito sa lansangan sa may papuntang Gaza. Doon siya dumaan, sabi ni Lord. Walang sinabi ko na mangyayari, doon siya dumaan. Tapos na-encounter niya tong eunuch, tapos sabi ni Lord sa kanya, sabayan mo. So sinabayan niya. Tapos narinig niya na binabasa nung eunuch yung Book of Isaiah. Hindi na siya ulit naghintay ng instructions. Alam niya na kung ba't siya inutusan. Narinig niya, ito, I'm here para explain ko sa kanya. So tinanong niya muna, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Tapos ang sabi sa kanya, paano ko maintindihan kung wala mag-explain? This is in line with what Paul said in Romans 3:17. Romans 3:17 ba yun, honey? Romans 3:17, faith comes 10:17, sorry. And 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. Okay, so ayun, tapos kung sabi ni Paul, paano makakarinig, paano magkakaroon ng faith kung walang nagpi-preach, kung walang makikinig, paano makikinig kung walang magpi-preach? So sabi nito, paano ako maintindihan kung walang mag-explain sa akin? Okay, so ang sabi ni Philip, kailangan mo na mag-i-explain sa'yo. Sige, puntahan natin yung aking pastor. Si Pedro, may kilala ako si Pedro, kaya yang i-explain. Kasi bawal kaming magbasa eh. Yung pastor namin lang ang marunong yan eh. Basta inutusan lang kami mag-offering. Hindi kami marunong kasi bawal daw yung tumatalino, yung mayabang. So hindi kami nagbabasa ng ganyan eh. Pag tumatayo yung balahibo namin sa preaching, okay na yun. Pag tumatayo yung balahibo namin habang kumakanta kami ng Oceans, okay na yun. Sabi sa kanya, paano ko maintindihan kung wala mag-i-explain? Ayun na, Na-imagine ko paano ko maintindihan kung walang mag-i-explain? Kaya locked and loaded. Ibig po kasi sabihin ng locked and loaded, no? Pag sa gunfight, pag locked and loaded, ibig sabihin ready kang pumutok anytime. So, hindi tayo pwedeng, ituturo mo, hindi ako may alam yan ituturo kasi kanya-kanya tayong gift. Ang gift ko lang ay magpasaway sa church. Kanya-kanya tayong gift. Huwag niyo na ako piliting matuto mag-Bible, hindi ko gift yan. So hindi po. Okay, so ayan po, locked and loaded. Ito to. So lahat, actually hindi lang si Philip ang evangelist, lahat sila. Naging na nga yung mga Christians, naging mga accidental missionaries eh. Bakit? Kasi nung kumalat sila because of the persecution, no, I think it's the most reasonable thing to conclude is hindi lahat sila magaling mag-preach, pero lahat sila, they have their own stories to tell about Jesus. Okay? And that's what evangelism is. Sharing your experience, telling anybody about Jesus. Okay, the story of Jesus in your life. Okay, at kung ano yung naiintindihan mo. At lahat sila meron nun. Ito si Philip, isipin nyo ni Isaiah, kanino ba siya umupo? Kay Lord, kay Jesus siya umupo eh. Ibig sabihin, di ba nagstay pa si Jesus dito ng 40 days, no? So inexplain pa niya to lahat. So kasama to sa mga inupuan nila ng mga lessons kasi kabisado niya
niya i-explain. So sobrang effective ng pagka-explain niya, on the spot gusto magpabaptize nung eunuch. Isipin nyo, galing to sa sa Ethiopia, unang-una iba yung orientation nila doon. Tapos kung meron din siya respect o pag adoration sa sa God of the Hebrews, pumupunta siya doon at meron siyang devotion din sa God of the Hebrews at nagpupunta siya doon sa temple on special days, so nag-worship siya doon. Tapos so ibig sabihin basta wala siyang idea sa Christianity, hindi pa niya kilala si Jesus. Tapos nung in-explain sa kanya to, the explanation was so convincing, the manner in which Philip presented it was so convincing. Imagine, Gentile po ito, non-Jewish ito, Gentile ito, wala talaga ito, zero, wala tong alam kay Jesus, hindi niya nakita si Jesus. First time niya na-encounter yung tungkol kay Jesus kay Philip lang nung binabasa niya yung Book of Isaiah. Ang ginawa lang ni Philip dito, inilatag lang yung point of comparison Inilatag yung point of comparison dun sa writing ni Isaiah, tapos yung life ni Jesus, yung death and resurrection niya. It's paramount that we know, that we learn about the Old Testament. Okay, kasi paano yung point of comparison kapag hindi mo yung pag-aaralan? Hindi natin pag-aaralan yung stories ni Moises, yung mga writings nila Isaiah. Paano natin malalaman kung anong natupad doon na promise? Ito pa ang sabi ng iba na hindi, daw, yung Bible daw ay hindi word ni Lord. Ang word lang daw ni Lord ay yung Bible is not the word of God. It has the word of God in it, but most of it is just good literature, 'di ba? May sikat na na fellowship na nagsasabi niyan sa kanilang live stream na napaka-controversial, 'di ba? So, tapos ang sabi nung speaker, sabi niya, only the ones, the inspired part of the scripture, only the inspired parts are the word of God. And the inspired parts are the ones, the only inspired parts of the scriptures are the ones that talks about Jesus. They don't realize that the whole of scripture zeroes into Jesus, especially the writings of the prophets, the prayers in Psalms, the story of Moses, the story of Joseph, the story of Abraham. Everything points to Jesus. So how can you say na only the parts that talks about Jesus are the inspired parts, and then you go to the New Testament and then you cancel the whole you cancel out the rest of the Bible at sasabihin mo ito lang kasi andito si Jesus, kasi yung meron lang tungkol kay Jesus, yun lang yung inspired. Hindi ba nila naintindihan na yung buong kasaysayan ng nakasulat sa Bible, lahat yun nagzi-zero in kay Jesus, tungkol kay Jesus yun lahat. Kaya nga sabi ni Jesus, I came here not to abolish the law but to fulfill it, because in Jesus is the fulfillment of all the laws and all the writings. Okay, so ayun, napaka self-defeating ng statement na yun. Okay, na lang daw, na yung meron lang daw yung tungkol kay Jesus, yun lang daw yung inspired. Ibig sabihin, hindi nila naintindihan na yung buong scriptures tungkol kay Jesus. Etong sulat ni Isaiah tungkol to kay Jesus, yung story ni Abraham tungkol kay Jesus, yung promise kay yung kay Isaac, tapos i-offer siya tungkol kay Jesus yun. Hindi naman talaga yung tungkol kay Abraham, tungkol yun sa God the Father na mag-o-offer ng son niya. Okay, so naging visual illustration itong dalawang itong tao, na para magkaroon tayo ng idea kung anong malamang anong pakiramdam ng Diyos nung in-offer niya si Jesus. Punta kay Abraham, anong pakiramdam ni Abraham? Ang tagal niyang hinintay si Jesus, ang tagal niyang si Jesus, si Isaac, ang tagal niyang hinintay, tapos matanda na siya, tapos hindi na ito mapapalitan, tapos biglang ipapa-offer. So parang ganoon ang pakiramdam na i-offer si Jesus, pinataas yung parang tawag ko doon stock value, pinataas yung stock value ni Isaac bago ipina-offer. Kasi kung binigay yun na maraming anak tapos pipili lang ng isa, hindi ganun katindi yung offering. Ito isa lang talaga. So sobrang tindi ng offering. So ngayon you try to picture that, how Abraham feels. That will give you a bird's eye view of the Father's heart nung in-offer niya si Jesus. It wasn't a walk in the park, brothers and sisters. Okay, so God can do everything, but it's not a walk in the park, when ibig ko sabihin, hindi yun simple, hindi yun magaan, hindi yun madali, masakit yun sa Diyos. Okay, eto
eto, I would like to encourage you, always be ready. Sabi ni Paul, always sabi ni Peter, always be prepared. 1 Peter 3:15, always be prepared to give an answer to anyone who asks you, to give the reason for the faith that you have in Christ, but do this with gentleness and respect. So kailangan talaga lagi tayong handa. Tingnan niyo to si Philip. Ito yung embodiment talaga ng pagiging handa, no? So wala siyang kasama, nag-iisa siya, pinalakad siya ni Lord, tapos sobrang sensitive siya sa prompting ng Holy Spirit. Tapos nung nandito na siya, na-meet niya yung Ethiopian eunuch, tapos dire-diretso nag-share na siya nito. Okay, tingnan niyo tulad ng isang tupa na dinadala sa katayan at tulad ng isang batang tupa na tahimik habang inaahitan siya, pinahiya siya, ganyan-ganyan. Tinanong ng official si Philip, sabihin mo sa akin, sino ba ang tinutukoy ng prophet? Sarili ba niya o may iba pa? Kaya sinimulang i-explain ni Philip ang magandang balita tungkol kay Jesus mula sa part ng scripture na yun. Pansin nyo, okay, doon siya kung saan yung binabasa, doon siya kaya niyang i-expound. Ibig sabihin, ready talaga siya. He was locked and loaded. He was ready for this, no? Parang yung sa Avengers nung tinanong si Hulk doon sa Avengers 1, di ba? Avengers 1 ba yun o 2? Yung are you be angry? Sabi sa kanya kasi pag nagagalit siya, doon siya nagiging green monster, di ba? Nagiging si Hulk. Sabi kay Mark Ruffalo, this would be a good time to be angry. Tapos sabi niya kay Captain America, that's my secret, Cap. I'm always angry. So tayong mga Christians, dapat ganun tayo, no? Yan, tama, exactly. Para tayong Boy Scout, lagi tayong handa. Okay? So naalala ko ang papa ko, ito yung sasakay ng taxi, hindi pwedeng hindi masiraan yung taxi driver. So ganun lagi, ganun. So ito si Philip, ganun din. Ito hindi pa siya nagkasya. Tingnan niyo, pagkatapos niya dito sa Ethiopian, napunta siya si Philip sa Azotus, tapos pumunta siya sa Caesarea at preach niya ang magandang balita sa bawat bayang na daanan niya. So ganito, sobrang loaded locked and loaded to, talagang punong-puno ng artillery, biblical artillery to sa si Philip. So let us be like him, no? At impossible po ito if we will not discipline ourselves. Sabi ni Paul, I beat myself daily, no? I beat myself into submission. No, we discipline ourselves, no? Let's spend time, let's put in the time, no? Put in the work, put in the time, no? We're not doing that to be saved. Hindi po natin gagawin yan para maligtas. Pero gagawin natin yan para makapagligtas din tayo ng iba, magamit tayo ni Lord for the salvation of other people. Okay? So, ayun. So, ayan ang topic natin tonight. Always be ready like Philip. Okay, tapos ang ganda pa nito, nung in-explain to ni Philip, it's from the vantage point of, it's from this approach. Ang in-explain niya dun sa eunuch, yung ginawa ni Jesus para sa kanya, para sa mga tao. Ulit, okay? Mas maganda po na pag nag-share tayo, ang lagi nating approach, in-explain natin yung ginawa ng Diyos para sa atin. Nakita nyo dito, hindi preach ni Philip yung sarili niya. Although maganda yung testimony, pero mas powerful pa rin yung word. Doon ka pa rin magsisiro in, okay? Hindi sa pagkatapos nun siya na lang yung natandaan, no, puro tungkol sa kanya, no? Pagdating dito, ano ba to? Explain ko sa iyo. Alam mo ba nung tinanggap ko si Jesus, naging 10 ang kotse ko. Hindi mo tungkol sa kanya, tungkol do sa ginawa ni Jesus, no, para sa salvation ng tao. Ganun po nangyari. Okay, so hindi ganun, no? He did not preach himself. Hindi ito puro lang maganda naman yung testimony, pero pag puro testimonial lata, tapos yung mga testimonial yung puro tungkol lang doon sa nagte-testimony na ito na po ako ngayon, may 6-pack abs na po ako. Amen. Hallelujah. Glory to God. Ito na po ako ngayon. Ito ang pogi-pogi ko, ang galing-galing ko. Purihin ako. Diba? Tapos wala talaga na kwento tungkol sa ginawa ni Jesus talaga. Yung talagang ginawa ni Jesus na wala siyang kinalaman, lahat na lang talaga tungkol sa kanya. Ito, tinan nyo, wala si Philip talaga, ang inano niya, yung ginawa ni Jesus para sa humanity, hindi yung ginawa ni Philip para kay Jesus. Okay, so ayan. So makikita nyo dito, beautiful, this one beautiful part of the scripture, and so amazing that we just tend to overlook this is, imagine, tineleport si Philip ng Holy Spirit. Grabe. Okay, so magpray po tayo. God is good. Lord, maraming salamat po. Thank you so much, Father. Thank you for your grace and your love and your mercy. We appreciate you. Thank you so much. We ask that you reach out, Lord God, to all the people tuned in tonight, Lord God, at palakasin mo po sila, tulungan po sila, Panginoon, at please embrace them, Lord God, and allow them to experience your presence, Lord God, and your provision every day, and your healing, Lord God, to those who are
are in need of healing, Lord God, healing of the heart, healing of the body, Lord, healing of the past, Lord God. Maraming salamat po, maraming salamat po, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you. We honor you, we bless you, our light in the darkness. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen, amen.